Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa aming panibagong adventure na ginawa sa pagtesting ng bagong pana, pero matinding sakuna ang nangyari. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Sinigang, saka prito. Tara, Miss Joy, tara Miss Joy. At muli sa lahat po ng mga bago sa channel na ito, huwag kalilimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para laging updated sa mga bagong adventure kagaya nito. At nandito na kami sa Nagtabon Beach mga ka-adventure at nagulat kami sa lalaki ng mga gulong pero hindi pa rin kami nagpatinag at nagpatuloy pa rin sa adventure ngayong araw. At dahil nakalimutan namin magdala ng toothpaste ay eto, kumuha muna si Kuya Duang ng dahon na kung tawagin ay dangkalan. Ito po ang pang anti-fog ng mga mask na ginagamit po namin para hindi lumabo. At eto na nga, pagkababa ng bangka, mag-attempt na kaming lalabas dito sa naglalakihang mga gulong sa Nagtabon Beach. Kalaki. Ay inang. Ang laki. Ayan pa. Malaki, malaki. Pagtapos yan, tatlo yan, tatlo. Kaya ko naman sa likod. Sa likod ka, Deb. Yan na, yan na. Sige. Abante. Sabi ka. Wala pa, wala pa. Basag pa, oh. Wait lang bro. Napakatagal naming nag-antay ng timing mga ka-adventure kung kailan kami makakatsyempo ng maliit lang na alon at may kabagalan kasi itong bangka ni Keduang tapos overloaded kasi apat kami pero ito ang nangyari. Wala pa. Wait lang. Pero pa talaga isa, oh. Yan na. Wala. Sige, pwede na. Nagmadali kaming lumabas mga ka-adventure dahil kala namin perfect timing na kasi maliit lang na alon yung nakasalubong namin nang biglang pagdating sa unahan. Lumubo ang malaki mga ka-adventure. Ay. Grabing laki mga ka-adventure, sa sobrang laki hindi man lang kami nangalahati at talagang totally lubog ang bangka sa paghampas ng alon lang isang salok. Wala na, napurnada na ang biyahe namin. Kailangan namin pumunta muna sa Dalampasigan at i-recover lahat ng mga kagamitang na wash out.
Pagkaubos ng lahat ng tubig sa bangka mga ka-adventure ay agarang pinaandar ni Boss Job ang makina at ayan, umusok. Tapos hindi lang pala makina nagka-problema, pati yung ilisi at timon po namin ay nabaloktot din. Pero ano pa man, dahil nga nakaset na ang lakad na ito ay inayos pa rin namin at eto, nung okay na, attempt na naman ang panibagong paglabas kung kami ba ay magiging matagumpay na sa aming paglabas dito sa naglalakihang mga alon sa nagtabon mga ka-adventure. Hello, kalma na kayo. Pag nandun na. At sa pagkakataon naman ito, si Native Channel na ang nasa harapan, si Boss Job na yun nasa likod at si Kedwang na ang aming makinista. Pero, ganun yun, kanina ko. Tapos yun sa malayo. Ganyan o. Ganyan na ganyan yung gadong o. Aroy, malaki sa malayo. Malaki, malaki. Wag, malaki yan. Layo kasi. Yun o, wala. Pagdating mo doon, wala na o. Ano pa rin? Abot pa rin doon kasi nagabulo sa malayo kayo doon. Yan. Laki niya no. Ayan o. Yan na. Eh. Nakatin, dali din. Sayad. Ulit. Sayad. Sobrang nahirapan talaga kaming lumabas mga ka-adventure. High tide po kasi kaya ang layo nung pisaan or kung saan bumabasag yung mga alon. At kailangan talaga naming gawing perpekto ang paglabas dahil kung hindi, maulit lang ang nangyari kanina. Yan na o. Ge. Nakatin, dali. Sobrang tagal namin pag-aantay mga ka-adventure kung kailan kami makakatsyempo ng maliit lang na alon kasi ang liit pa ng bangka ni Kedwang, tapos 5 horsepower lang ang makina kaya talagang dapat saktong-sakto yung pagkakataon upang kami ay makalabas. Pero bigla nagkaroon ng konting linaw mga ka-adventure at dumating na nga yung exciting part at eto ang sumunod na nangyari. Ikaw na tong teb, inig ko ang teb. Sino magabante? Bugsay nito, bugsay! Bugsay! Job, limas, Job! Job, limas! Limas! Okay na, bay! Okay na, nagpuot! Kebang! Kaya nga. Okay lang yan? Ha? Okay lang yan ganyan? Pagit kami mga ka-adventure. Sana umandar pa yung mga
Ano ni Deb? Ulit pa? Ano ni Deb? No retreat, no surrender daw. Oh, lubog na naman yun. Sabi ni Kadwang. Sabi ni Kadwang. Wala nang ibibirit. Hindi na magtakbo yung bangka. Ay, kaya pala. Nakakain siguro kanina ng plastic. Kaya pala wala ibilit eh. Nylon? Baka yung nylon yun doon sa ano. Kutsilyo. Ah. Kaya pala mga ka-adventure walang lakas. Wala lakas kasi kalma. Kasi kumain. Tapos yung kinain niya nylon. Epic talaga mga ka-adventure yung nangyari. Buti na lang talaga ay umandar pa ang makina namin. Tapos bigla akong kinabahan kasi nawala yung dahon mga ka-adventure at kailangan namin pumunta. Dumaong na namang muli para daw kumuha ng dangkalan. Buti na lang dito sa area pinuntahan namin ay wala nang malaking alon or gulong. Hindi kagaya doon sa talagang Nagtabon Beach kasi ang Nagtabon Beach po ay talagang kilala na surfing area dito sa Puerto Princesa. Para sa piritan ka dong. At hanggang sa kami nga ituluyan ng nagbiyahe mga ka-adventure papunta sa susundalaga namin pong spot na papanaan sa araw pong ito. At along the way, ayan, kumain muna kami kasi kailangan namin ng mas maraming sugar pang pa-hyper para may panlaban kami sa matinding languyan kasi ang laki talaga ng mga gulong mga ka-adventure. Nakakahilo yan. Let's go mga ka-adventure, all set na. Excited na rin akong masubukan yung bagong setup ng pana na gagamitin natin kasi may advantage at disadvantage po itong may reel. Ang isa sa mga disadvantage niya ay talagang hesitant kang tumira ng mga malalaking isda. Ang advantage niya naman po kapag maagos na pwede kang mag-ambush pa rin at less ang drag or hila kasi nga wala kang buya. Ang advantage naman po ng breakaway setup or may buya kapag mga talagang mahawa yung titirahin mo, hindi ka kakabahan. Basta mas malaki lang yung buya, tsaka siguradong yung hindi isasabit. Pero yun nga, sa ating unang pagsisid mga ka-adventure, ang tindi talaga ng mga gulong, abot hanggang sa ilalim. Kailangan kong mag-anchor, humawak sa bato at ibuka ang akin pong dalawang paa para nang sa ganun ay maging stable ako sa ilalim ng dagat kasi talagang simula sa taas hanggang sa ilalim ng dagat ay abot yung gulong or yung swell kaya talagang hindi kami makapag-stable sa ilalim. Maganda naman yung visibility mga ka-adventure kaya lang medyo wala tayong natatanaw ng mga target na possible na matira at nagbody system pala kami kasama ko sa native channel si Kuya Dong naman at si Juben. After naming mamana ng maraming times dito sa left side ay nag-move naman kami sa right side mga ka-adventure at dito ko na nga nasumpungan yung grupo ng mga Slender Unicorn at dahil magte-testing lang tayo ng pana at kailangan natin ng pang-ulam kuridasin na natin yan, hindi na natin palalampasin at eto ang ating naging kauna-unahang isda sa panang ito mga ka-adventure.
Naging greedy ako sa pagkakataong ito mga ka-adventure. Inantay ko talaga mag-align. At eto na nga, naka-double kill tayo mga ka-adventure. Matagal-tagal din bago tayo muli naka-double kill mga ka-adventure. Slender Unicorn din yung ating pong na-double kill doon sa area kung saan tayo nakahuli ng malalaking dugtuto na nakaraan. One up, one down ang ginagawa namin ni Native Channel mga ka-adventure, kaya pagka-secure ko ng isda ay ayan, umahon na rin siya para i-secure din yung kanyang nahuli. Slender Unicorn din at nakadaan din siya ng isang Big Eye Emperor. Muli na naman tayo nagsagawa ng paninisid at pananambang mga ka-adventure dahil nasa ilalim pa rin ang mga Slender Unicorn. At yan, kung mapapansin po ninyo, grabe talaga yung drag ng alon sa ilalim, sagad. Kaya ito rin yung rason kung bakit malabo ang visibility, pero hindi pa rin tayo nagmadali. At nagantay tayong lumapit yung in-expect natin target hanggang sa totally ay nakapag-pull naman tayo ng trigger. Slender ulit ang ating naging ikatlong isda mga ka-adventure. At habang sinisecure ko nga itong aking Slender Unicorn ay si Native Channel naman ang umahon at daladala niya na yung Big Eye Emperor na napana niya. Dapat yung target niya mga Slender pero mas masarap daw ito at syempre isisigang natin yan mamaya. Another dive ulit mga ka-adventure, same spot kung saan tayo nakakita ng mga Slender Unicorn at tignan natin kung makakabawas pa ba tayo dito sa mga grupo ng Slender Unicorn na nasa ibaba lang. Ayan mga ka-adventure, another Slender is down. Muli na naman tayo nagsagawa ng panibagong paninisid at pananambang mga ka-adventure kasi 4 na piraso pa lang yung huli natin at kailangan nating
manghuli ng extra kasi mamaya matik meron niyang tutulong sa atin para magbara ng bangka ni Kedwang at kailangan din natin silang bigyan ng kanilang pang-ulam. Kaya after natin ma-secure yung para sa atin, yung ipapamigay naman. Another fish is secured mga ka-adventure, pero hindi pa rin ako nakontento. Kailangan pa nating magdagdag pa kahit isa pa. Kaya pagkatapos eto, muli na naman tayo nagsagawa ng panibagong paninisid upang bumawas muli doon sa mga grupo ng Slender Unicorn na nasa ilalim pa rin. At muli na naman tayo nakabawas mga ka-adventure, pero pagkatapos po nito ay bumalik na rin kami sa bangka at sabi nila Boss Job at Kuya Duang ay kailangan nating lumipat muna at mag-check kung makakaisda pa ba sa kabilang spot kasi wala pa silang huli mga ka-adventure. Kami lang ni Native Channel ang nakasumpong ng mga slender na ito. At nung masecure ko ng isda mga ka-adventure, habang naglo-load ng pana ay nilagay ko ito sa unahan ng pana, bait. Kagaya ng usual natin ginagawa kapag tumitira tayo ng mga grupo ng mga lipty. Kasi along the way pabalik ng bangka ay maggagawa pa tayo ng ilang dives pa hanggang sa tayo ay tuloy nga makabalik sa bangka bago natin i-unload yung ating pong pana. But so far mga ka-adventure, sa experience natin dito sa ating bagong pana ay halos same lang naman sila nung carbon na gamit natin. Ang kagandahan lang nitong gamit natin ngayon ay may bago nga na setup tayong sinubukan at mas mahaba siya ng konti, so mas effortless na ng konti yung pag-aim natin sa target at pag-pull ng trigger. Nakadepende na lang talaga yan sa power ng goma na ginagamit. Kaya doon sa mga Spiro na kapwa nating naghahanap ng mga magagandang goma ay mag-purchase na kayo kay Spearman's Gear or kay Abraham Corsi Spearmaster na Salvimar 14.5 na talaga namang napakasulido kagaya ng ginagamit ko. At syempre nais po natin pasalamatan si Idol Terzo na nagkaloob sa atin ng panang ito na gamit natin. At ang kapalit ay yung pinakauna nating pana na legendary na, kung saan ay gamit natin nung tayo ay nag-umpisang mag-YouTube at mamana.
Piraso. Purong babae. Kami nga wala eh. Ano yan yung isa na sa'yo ko nilagay? Ha? Walang almusal, walang tanghalian mga ka-adventure. Alas 2 na ng hapon at suman lang ang baon namin pero sige lang. Try muna kami dito ng ilang dives pa and kung wala ay bago kami magde-decide na let's call it a day. Kaya tara, lusong naman ulit tayo. Let's go! Mga ilang beses na rin po ako nakapamana dito sa area na pinanaan namin ngayon at pinuntahan ko yung malaking bato na may butas mga ka-adventure na possible na bahayan ng mamsa even doon na hindi pa nakita ng mamsa dito. Pero pag ganitong formation kasi ng bato tapos maraming bait fish tapos may counting agos talagang matik, may pilasig talagang namumugad or namamahay dito. Pero sa pagkakataong ito wala tayong nakita mga ka-adventure kasi napakalabo din. At eto pa mga ka-adventure, umuulan na. Buti na lang ay hindi tayo nababasa ng ulan kasi nasa dagat na tayo. At along the way mga ka-adventure, sa aking paglalangoy at paghahanap ng isda, nadaanan ko si Kedwang at we're so happy para sa kanya mga ka-adventure kasi siguradong may pangbigas-bigas na siya. Nakahuli siya ng 2 cuttlefish or tauban. Nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid mga ka-adventure at this time ay nag-ambush tayo around 15 meters po ang lalim kasi sabi ni Boss Job napakaramit po ng mga suran na umaaligid-aligid dito sa paligid. Kaya lang hindi lang talaga masyadong mapansin kasi nga yung suran ay nagko-camouflage din or nagbe-blend in sa kulay ng visibility. At medyo may kailapan din kaya hindi natin sila masyadong napansin. Pero si Boss Job nakabawas din. May nagpakita sa GT mga ka-adventure, kaya lang hindi naman tayo interesado sa kanya. Pagkatapos makasecure ni Boss Job ng suran mga ka-adventure, sabi niya, tara, tama na. Kasi may dadaanan pa raw siyang last na lang na bato mga ka-adventure. Along the way pabalik na nagtabon. At dahil nadaanan ko yung 3 pirasong double line mackerel or lanhuan, binawasan ko na mga ka-adventure. Kasi paborito daw ito ni Boss Job, pang paksiw.
Sa puso mo. At dito sa parang mushroom na bato mga ka-adventure, si Boss Job na lang po ang sumisid at sinuri niya kung meron bang something na malaki na pwede siyang mapana dito. Pero after niyang makapana ng Slender Unicorn ulit, ay nag-decide siya na let's go, umuwi na tayo, tama na para sa araw na ito. Basa na kami mga adventure, basa na kami. At hindi lang dyan nagtatapos mga ka-adventure, kasi eto na naman ang isang problema namin. Paano kami dudunggo mamaya? Dapat talagang matinding timing at timbang ang gagawin namin, kasi eto na nga, mas mahirap na part ito, yung pabulusok. Tignan natin kung ano nangyari mga ka-adventure. Malaki. Malaki. Ikot. Ikot ka dong. Ikot. Ayan, kalaki. Yan na. Umikot kami ng mga ka-adventure kasi hindi pa makatiming. Sobrang ang laki pa talaga ng mga gulong papunta sa dalampasigan. At nung nakahanap na kami ng tamang tempo, eto na. Pero syempre, nakakakaba pa rin yan. Napakain bigla si Kuya Dong mga ka-adventure. Kinabahan siya pero naging successful naman. Thank you Lord sa aming nagawang adventure sa araw pong ito. At eto na nga mga ka-adventure, maraming sumalubong sa amin para tulungan kaming iahon yung bangka ni Kuya Dong. Kaya nagsecure lang kami ng pangulam ni Native Channel. Tapos the rest ay pinamahagi na po namin dito sa mga tumulong para ibara yung bangka ni Kuya Dong. At yung lanhuan nga or double line mackerel ay napunta na kay Juben Kambari kasi paborito niya yan.
ko lang to. Ihawin. Ikaw lang magkain din, di ba? Ikaw? Ayun ako. Si ano doon? Yan pa rin mo? Alam ko lang kung andyan na. Basta meron kami pang ulam. Yan doon. Ayan tol. Asyun na lang. Hindi ko pa bong. At syempre, for all these things, to God be the glory na kahit naka-experience kami ng paglubog kaninang umaga ay hindi pa rin kami nagpatinag at nagpatuloy pa rin gumawa ng adventure hanggang sa naging successful at nakauwi kami sa bahay ng maayos at matiwasay. At syempre, nakadala ng masarap na pang-ulam mga ka-adventure. Kaya tara, samahan niyo po kami. Kain naman po tayo. Prito at sinigang ang niluto ni Native Channel para sa atin. Rito. Mga adventure, mahilo na ako. Buti nakapagluto kagad kami ng native ng sinigang saka prito. Tara. Miss Joy, tara Miss Joy. Joey, kain na. Kain po, kain. Thank you, Lord. And that's it para po sa adventure na ito. At tabayanan niyo po ang amin pong pagdayo sa Taytay, Palawan. Kaya again, maraming salamat and to God be the glory. And God bless us all. Let's go!